Mag-focus kayo, then we will learn kung ano yung nakita natin sa video. Okay? Right? Just learn. May naiiwan. Sa buhay talaga, may mga naiiwan. Parang hindi na niya kaya, no? Nandoon yung nanay na niya. Oh, yun, nakahabol. Di ba? Pero mayroon pang balakid. Tingnan mo, oh. Parang hirap. Ayun, no? Pagkala mo, maaanod sila. Ang taas. Yung nanay, kung napapansin nyo, tuloy-tuloy lang. Parang sumunod lang kayo. Tingnan mo, ang hirap. Hanggang sa, yan, sabay-sabay na sila. Moral lesson, kinig kayo. Ano yung napapansin ninyo? Ano yung napapansin ninyo sa video? Mother ducklings. Si Mother Duckling, may mga anong tawag niyan sa maliliit? Ducklings. Sumusunod. Kung napapansin ninyo, habang tumatalon sila, balik mo nga rin, habang tumatalon yung nanay, hindi nga niya nakitang nilingon niya yung mga ducklings niya eh. Wala lang, tuloy-tuloy lang siya. Tuloy-tuloy lang siya. Hindi niya nakikitang, hindi siya nag-worry na ano kaya mangyayari sa mga anak ko, baka hindi sila makahabol sa akin. Ang hirap, baka maanod, malunod, o anong mangyayari. Baka hindi siya makakaahon. Di ba? Tuloy-tuloy lang. Ba, tuloy-tuloy lang. Wala kang makita na lumingon si Mother Duck. Ba? At ang kanyang mga anak nito, naiiwan yung isa. Kala mo nga, malulunod na, di ba? Magiging Rene Barterbunyan na. Tuloy-tuloy lang. Hanggang nandoon na siya. Parang pasulyap-sulyap lang siya. Kikita niya. Nung nakita niya, tapos tatalon yan, ang hirap niya kasi pwede silang maano doon. Di ba? Parang dam kasi yan. Napakahirap. Di ba? Sa buhay natin, kinig kayo mabuti. Okay. Sa buhay natin, mga kapatid, minsan, akala natin napakahirap. Pag titingnan nyo yung video, ano napapansin nyo? Parang hindi makakaahon yung nag-iisang duckling. Tama? Napanood nyo ba? Akala mo, hindi ka magsusurvive sa buhay. Akala mo, di ba? Pag nangihil na yung home credit sa'yo, tawag ng tawag, Brother John, kala mo, paano ko kaya i-block ito? Kala mo, hindi ka na makakaahon doon. Kala mo, hindi mo na malalagpasan yung mga problema mo. Amen? Pero, lahat pala ng mga bagay, mga kapatid, ay kaya nating malalagpasan. Kahit tingnan mo, yung 2026 na. Di ba? So, faith that obeys bring down the walls. Yung pananampalataya natin na may pagsunod ay nakakatibag ito ng mga pader ng mga pagsubok, pader ng mga utang, pader ng sitwasyon mo, pader ng mga karamdaman mo, lahat ng klaseng pader, mga kapatid. Kapag may pananampalataya ka, walang imposible. Kaya itong tibagin. Hallelujah! Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Minsan sa sitwasyon natin, akala natin di natin kaya. Sa sitwasyon natin, akala natin hindi tayo makakausad, hindi tayo makakaahon. Akala natin hanggang dito na lang tayo. Pero ang laban pala
kapag hindi ka sumusuko, mga kapatid, magtatagumpay ka. Dalawa lang yun. Kapag susuko ka, hindi ka magtatagumpay. At kapag nagpapatuloy ka, magtatagumpay ka. Because quitter never win, and winner never quit. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? So napakahalaga yung i-discuss natin ngayon. Mahalaga ito kasi sa buhay natin, amen, everyday hindi po natatapos ang laban. Everyday sa buhay natin, iba't iba yung sitwasyon natin. Diba? Si Jeannie, mag-graduate na ngayong July 21, diba? So salamat sa Panginoon, mula nung kinder siya, nag-elementary, nag-high school, nag-college, ang dami pong mga pagsubok, ang daming mga hadlang, may mga sitwasyon, amen, na may mga financial problem, may mga physical tayong mga dinadala, mga kapatid, may mental tayong problema, praise God, lahat ng mga pagsubok sa buhay natin, inaakala natin kapag nasa sitwasyon ka, hindi mo kaya. Pero lahat pala ng mga bagay ay walang imposible kapag kasama mo ang ating Panginoon. Woo! Can you shout? Woo! So dito sa Joshua chapter 6, pag-aralan natin mga kapatid. Yung Joshua chapter 6 kasi, isa ito sa napakamatinding milagro na nangyayari sa mga Israelita. After sila umalis doon sa Egypt, naglalakbay at ang daming mga pagsubok na kanilang naranasan. Instead na 1 month lang nila mahigit, mararating yung lugar na pangako ng ating Panginoon, amen, yung Kinaan, umabot sila ng 40 years. Paikot-ikot lang sila doon sa desert. Paikot-ikot lang sila doon sa ilang. Hindi nila alam, mga kapatid, na kung nagiging masunurin sana sila, na kung ang kanilang pananampalataya, dinadagdagan sana nila, amen, ng gawa at pagsunod, mga kapatid, amen, ay madali lang nilang makamit yung pangako ng ating Panginoon. Pero nagiging problema, masyado silang nagiging matigas ang ulo, mga kapatid. So here comes, last na kanilang marating yung Kinaan. Kasi ang sabi ng Panginoon, I will give you the promised land, flowing with milk and honey. Nandoon lahat ng kailangan niyo. Nandoon lahat ang pangako ko sa inyo. Kaya kayo pinapaalis dyan sa Egypt kasi wala nang mangyari dyan sa buhay ninyo. Umalis kayo dyan at mayroon akong pangako doon sa sinasabi ko. But here comes, makinig kayo mabuti, kapag nangako ang Panginoon, hindi po magic. Maraming nag-iisip sa atin na ang success magic, ng promise ng Panginoon magic. O siguro, nabigla ka, may dumating na blessing sa'yo, may dumating na success sa'yo, pero nakalimutan mo, mga kapatid, ang haba na niyan. May proseso na nangyayari niyan, kaya dumating yan. May kausap ko. Kala lang natin, bakit nandito to sa akin? Diba? Parang mga magulang natin. Hindi natin alam kung anong proseso na nangyari sa buhay nila. Paano kayo nagkaroon ng bahay? Diba? Hindi nyo alam kung anong ginawa ng nanay, ng tatay mo, ng papa, ng mama mo, ng daddy, ng mami mo. Bakit kayo nagiging magaan ang buhay ninyo? Mga anak, nakikinig kayo? Sleepless nights, torture sa isip, torture sa bulsa, torture lahat, mga kapatid. Pero nagtatagumpay yun. Why? Kasi mayroong pangako ang Panginoon at pinanghawakan ng mga magulang nyo yun. Diba? So, here comes, ang kwento dito, may malaking pader na nakaharang doon sa pangako. Bawat isa sa atin, may mga pader tayo ngayon. May kausap ako.
May mga pader na hindi natin makikita kung anong nandoon. Di ba? Mga unseen promises, unseen situation, mga kapatid, unseen circumstances na nandoon sa unahan. Hindi mo makikita, Brother John, bakit nakapader eh? Ang hirap akyatin, ang hirap mong masilip. Pero dahil sa pananampalataya, amen, na mayroong pagsunod, kayang mabuwal ang mga pader na nakaharang sa harapan mo. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? So, in Joshua chapter 6 verse 16, mga kapatid, sabihin ko sa inyo, mayroong kwento before natin ito babasahin. Ang kwento, kinausap po ng Panginoon si Joshua. Ang sabi ng Panginoon kay Joshua, Joshua, mayroon akong ibibigay sa inyo. Ibibigay ko yung syudad, ibibigay ko yung mga tao na nandiyan sa Jericho, dahil yun yung pangako ko, yun yung promise ko sa inyo. Pero ito yung gagawin ninyo. Wag na wag silang magsasalita, wag na wag silang mag-iingay, wag na wag silang gagawa ng kahit ano hanggat hindi mo sinasabi, hanggat hindi ka nag-order kung ano ang gagawin ninyo, wala kayong gagawin. Sa unang araw, umikot lang kayo sa Jericho, buong syudad ng Jericho, umikot kayo. Pagkatapos uwi, kinabukasan, gumising kayo uli, ba? Ininstruksyonan ni Joshua yung mga Levites, yung mga priests, na bitbitin yung Ark of the Covenant, simbolo ng presensya ng Panginoon, at yung mga pari ay dala-dala nila yung mga ram's horn na kanilang ginagawang trumpet. Habang naglalakad sila, ganon na ganon lang, hawak-hawak nila. At ang mga sundalo na nasa likod, sumusunod lang sa kanila, pangalawang araw, pangatlong araw, pang-apat na araw, pang-limang araw, pang-anim na araw, at ang ikapitong araw, ang sabi ni Joshua, mga kapatid ko, dahil ininstruksyonan siya ng Panginoon, sa ikapitong araw, 7 bisis din ninyong iikutin ang Jericho. Na-imagine ninyo, unang araw pa lang, sino na nakaranas na nag-usap-usap ka na gusto mo magpa-slim, gusto mo magiging healthy, at magja-jogging ka, okay, magsusumba ka, o ano yung gagawin mo. Unang araw, excited ka. Pag-uwi mo, nakakapagod pala. Day 1 pa lang, parang gusto mo nang susuko. Pagod pala. Ba? Napakakunti ng iyong exercise, napakakunti lang nilalakad mo, ang laki ng lamon mo. Di ba? Day 2, ganun uli, parang nakakapagod bumangon. Di ba? Bakit? Nararamdaman mo na yung sakit kasi hindi sanay yung katawan mo. Tama, mali. May kausap ako? Kaya kayo ngayon na may mga problema, kayo ngayon na may mga matinding sitwasyon, kayo ngayon na nahihirapan, patunay lang yan na mahal kayo ng Panginoon. Bakit? Sinasanay kayo. Kasi kung nabibigla kayo, baka hindi nyo kakayanin. May kausap ako? Diba? Yung nasa taas ka, bigla kang babagsak. Ang hirap nun. Bakit kayo sinasanay mag-commute? Sino na nasanay na mag-commute dito? Sino na nakasakay ng train? Meron pa bang hindi nakasakay ng MRT, LRT sa atin? Mga anak ko, sabi ko, mga anak, gusto kong maranasan niyo ang lahat. Mag-jeep, mag-bus, sasakay ng train, makipagsiksikan sa MRT, LRT, para mararamdaman ninyo, hindi kayo magmamayabang habang sumasakay kayo ng sasakyan na di aircon, mga kapatid. Di ba? At nakikita nyo yung mga bus, mga train, mga jeep, tricycle na nagsisiksikan. Ba? Habang nandyan kayo sa magandang sasakyan, magpapasalamat kayo sa Panginoon kasi naranasan ninyong mag-commute na napakahirap mag-commute.
May kausap ako. Pinaparanas ko silang maglakad sa EDSA. Kahit walang rally, naglakad yan sila sa EDSA. Hindi nila maunawaan, ano namang ginagawa mo, Daddy? Bakit mo kami ginaganito dito? Pinaparusahan mo kami. Sabi ko, mag-picture tayo. Kasi someday, somehow, magiging magandang experience nyo ito. Habang nasa EDSA kami, nagpicture kami, ang layo ng nilakad namin, 2 kilometro mula nung bumaba kami ng bus. Diba? At lumakad kami uli at sasakay uli ng MRT. Nakikipagbalyahan, nakikipagsiksikan, muntik pang maiwan si Jai. Ang hirap. Pero bakit tayo sinasanay? Minsan hindi natin maintindihan yun. Kahirapan ito. Minsan nagagalit tayo sa kahirapan. Minsan nagagalit tayo sa sitwasyon natin. Minsan hindi natin naunawaan bakit may sitwasyong ganito. Pero ang Diyos pala gustong ipaunawa sa iyo na sinasanay ka sa mga bagay para ma-appreciate mo yung mga bagay na ibibigay ng Diyos sa iyo. Kasi hindi mo ma-appreciate yung pagkain hanggat busog kamay. Ba? Kapag busog ka, kahit gaano kasarap ng pagkain, kahit yayain ka na, kakain ka sa The Food Club, Buffet 101, Vikings, hindi mo papansinin yan. Why? Busog ka. Pero subukan mo na kahit tuyo yung inihain dyan at gutom na gutom ka, kahit bahaw yan, anong gagawin? Lalantakan mo yan, Brother Samuel. Tama? Kasi hindi mo ma-appreciate ang isang bagay hanggat hindi ka nakakaranas. Bakit mo naranasang magutom? Bakit mo naranasang may problema? Bakit mo naranasang mayroon kang karamdaman? Bakit mo naranasan na walang-wala ka? Para ma-appreciate mo ang mga bagay kapag ibinibigay na ng Diyos ang iyong kahilingan. Pwede bang palakpakan natin siya, mga kapatid? So in Joshua chapter 6 verse 16, ito na yung pinali. Painding na ito. At ang sinabi ni Joshua sa mga Israelita, wag na wag kayong makikipagchismisan, wag na wag kayong magbubulungan, wag na wag kayong magreklamo, wag na wag kayong mag-iingay hanggat hindi ko sinasabing mag-ingay kayo o sumigaw kayo, doon lang kayo sisigaw. On the first day, walang imikan yan. Diba? Yun yung instruction eh. Sunod tayo. Isipin mo, ang laki ng syudad, iniikot. Pangalawang araw, medyo masakit na yung mga paa. Ikot uli. Pangatlong araw, ikot uli. Medyo pagod ka na nun. Pang-apat na araw, medyo parang gusto mo nang magreklamo. May kausap ako. Pang-5 araw, parang hindi na tama ito. Magreklamo na ito. Pero bakit? Yung bubulungan mo sana, concentrate din. Pang-6 na araw, parang ayaw mo na. Ang matindi, kapag 7 araw, last day na, di ba? Sino naranasan ng ganun? Yung panghuli na, doon ka pa makakaranas sa parang, ano ba to? Pagod ka na. At dahil pagod ka na, 7 beses mo pang gagawin yung ginagawa mo. Ano mangyayari? Di ba? Maiintindihan mo kayo yung buhay na yon? Ba? Kung mayroon kang kausap, pero tingnan mo kung mag-isa ka lang. Ba? Tingnan mo kung mag-isa ka lang. Kahapon, nag-ride kami ni John. Wow. Paangat yon, doon kami sa Alfonso. Binisita ko yung kapatid ko. Parang hindi ako makaahon, sumigaw ako. Parang wala nakarinig sa akin, iniwan na nila ako eh. Pero mag-isa na lang ako, dulas-dulas ako. Talagang pinilit ko. Oh, nakakaahon din pala. So natutuwa ako nung nakaakyat na ako. Iniwan lang nila ako eh, nila alam, nang hirap pala. Eh yung gulong ko pa, hindi pang trail. Mutard. Pang street. Ha? Ito na ngayon, and it came to pass,
At the seventh time, when the press blew with the trumpet, and Joshua said unto the people, shout! For the Lord hath given you the city. Ito na ngayon, ito na yung pangako ng Panginoon sa ikapitong araw. 7 beses kayong iikot, at kapag natapos niyo yung task na sinasabi ko sa inyo, sabay-sabay tayong sisigaw. Kasi yun na yung hudyat na ibibigay ko sa inyo, ang pangako ko. Na minsan akala natin hindi totoo, Mike. Akala natin hindi magkakatotoo. Yung mga pinagpipray natin, yung mga pinapangarap natin, mga kapatid, akala natin walang kabuluhan, walang kwenta. Pero kapag susunod ka pala, kapag makikinig ka pala, kapag hindi ka pala nagreklamo at nagpapasalamat ka lang sa Panginoon, darating yung pangako ng Panginoon. Sabay-sabay po tayong sisigaw. At we know the whole story. The wall of Jericho fall down flat. Can you imagine? Sino nakapunta ng Intramuros? Yung Intramuros, sinadya ng mga Espanyol yun, mga kapatid, na iwo-wold nila. Bakit? Pinoproteksyonan nila kasi noon, si Raha Suleiman, no? Raha, it is a Muslim, Moro. Wino-wold nila yung Intramuros. Sinong may alam ng history? Binakura nila yan, mga kapatid. Bakit? Para hindi po makapasok ang mga Moro. Kasi nung dumating ang mga Espanyol dito, mga kapatid, mayroon na tayong mga king, mayroon na tayong mga raha, mayroon na tayong mga maharlikans. Can you imagine, sa panahon nun, during 15th century, marunong na tayong mag-Espanyol. Kahit napakalayo yung Europe. Bakit? Nung pumunta si Magellan doon kay Raha umabon sa Cebu, paano sila nagkakaintindihan? Kung hindi tayo marunong noon, iniisip lang natin na napaka-Indyo natin, walang alam tayo, mga kapatid. Pero mula pa nung unang panahon, ilang daang siglo na ang lumipas, mga kapatid, ang mga Pilipino, ngayon na tinatawag mga Pilipino, matatalino na tayo. Tingnan nyo sa buong mundo. Sino sa buong mundo, mga kapatid, amen, na mayroong mga trabahante? Pilipino lang. At ang Pilipino ang mayroong pinakamaraming community. Pumunta ka ng Saudi, pumunta ka ng Hong Kong, pumunta ka ng Singapore, pumunta ka ng Europe, Canada, US, kahit kasuluk-sulukan ng mga bansa, mga kapatid, mayroong mga Pilipino. Why? Kasi mga Pilipino, mga kapatid ko, matyaga, ang mga Pilipino, magaling, ang mga Pilipino, matalino, ang mga Pilipino, mga kapatid ko, kahit may mga problema, nakakangiti yan, kahit lumulubog yung bahay, nasusunugan, mga kapatid, nasisira yung mga bahay dahil sa flood control na yan. Nakangiti pag pinipicturan. Tama, mali. Kayo yun yung inaabuso ng mga politiko. Kasi tayo, kahit nagrarally tayo, nakangiti. Kahit may problema tayo, nakangiti. Amen? The 7 powerful reasons from Joshua chapter 6. Ano na kayo? Mayroon pong 7 powerful reason dito sa Joshua chapter 6. Number 1, obedience brings victory. Sabihin mo sa iyong katabi, ang pagsunod mo ay nagbibigay ng tagumpay. Sino gusto magtagumpay? Ba? Lahat tayo gusto magtagumpay. Lahat tayo gusto maabot yung mga pangarap natin. Ang nagiging problema, ano nagiging problema? Ano sa tingin niyo ang nagiging problema? Kagaya sa video na tinitingnan natin.
Masyado tayong pabibi. Hello? Bibi. Pero tingnan ninyo, si Mother Duckling kanina, binibibi ba niya yung mga bibi? May kausap ako. Tinutulungan ba niya? O, sumakay ka dito sa likod ko, iakyat ko kayo. Kaya minsan, nag-usap kami ni Mrs. Sabi ko, may mga panahon na hindi lang nila ako naiintindihan. Nakala nila yung matigas na tatay. Kasi minsan gusto kong matuto. Diba? Kasi kapag binibibi mo yan, darating ang panahon, pati pag-commute, pagsakay ng jeep, hindi marunong yan. Diba? Turuan mo sa panahon ngayon, turuan mong lumaban. Turuan mong makikipagbalyahan. Diba? Turuan mong maging matibay ang dibdib. Diba? Can you imagine yung mother duckling, mga kapatid ko? Diba? Habang hirap na hirap yung kanyang mga baby, mga kapatid ko, tuloy-tuloy lang siya na ginagawa niya. Walang drama kang makikita. Tayo, mahilig kasi tayo sa drama. Kaya masyado tayong emosyonal. Kaya ang demonyo sa atin, alam na alam ko anong weakness natin. Ito pala yung weakness nito. Pag wala lang pera, aburido ng utak. Diba? Kapag napagod lang siya, nagmamakdol na. Pagurin ko nga ng pagurin to. Diba? Birahin ko nga ng birahin ng kawalan to. May kausap ako? Pressurein ko nga ng pressurein ito. In fact, makinig kayo mabuti, during the time of Job, ang demonyo at ang Panginoon, nag-uusap yan, Sister Jenny Rose. Sabi ng Panginoon kay Satanas, Nas, saan ka galing? Paakit panaog, naghahanap ng kung sino-sino yung matutukso, Hinahanap ko, pumunta ako sa Bagtas, pumunta ako sa Lumina, pumunta ako sa Montera, pumunta ako sa Landmass, pumunta ako, lahat, iniikot ko. Binabahay-bahay ko. Inaalam ko kung anong mga weakness nila. Di ba? At, siyempre, ang Panginoon naman, sabi niya, sige, meron akong ipakilala sa'yo, tingnan mo yung si Job. Si Job ay napakagaling. Siya ang Panginoon kasi pag matindi yung pananampalataya mo, ipagmamayabang ka ng Panginoon. O tingnan mo si Job, napakagaling, napakabait. Sagot ni Satanas. Diba? Ganon tayo. Ganyan lang naman yan dahil pinagpala mo. Tanggalin mo yung pagpapala niyan. Di ba murahin ka niyan, sumpain ka niyan. Pero sabi ng Panginoon, sige. Kasi kilala ng Panginoon si Job. Sige. Gawin mo lahat sa kanya. Huwag mo lang siyang patayin. Yung gagapang na sa hirap si Job. Imagine mo si Job. Matikas, may asawa, may mga anak, may mga ari-arian. Kinumpute ko nga yung kanyang ari-arian ni Job. Billion yung ari-arian ni Job. Libo-libo yung mga baka, libo-libo yung camel, libo-libo yung mga tupa, mga kapatid ko. Libo-libo yung mga asno. Ang daming mga ari-arian ni Job, mga kapatid. May mga lupain pa siya. Sobra billion kapag binilang mo yun. Can you imagine? Sabihin mo lang isang baka ay 100,000 isa. Magkano naman yung buong baka ngayon, Brother Akong? Mga 150? O imagine mo, 150 pa pala. Ilibo-libo. Ilang milyon yun? Diba? Yung camel, ganun din. Ilang libo yung camel ni Job. Ilang libo yung kanyang mga tupa. Kambing pa lang ngayon ang mahal na, lalo pa tupa. Billion yung asset ni Job. Ba?
Pero nung kinuha lahat sa kanya, nawala yung ari-arian niya, namatay lahat ng mga anak niya, mga kapatid, iniwan siya ng kanyang asawa. Anong sabi ni Job? Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking mama. Hubad din akong babalik kahit napapatayin pa ako ng Diyos. Magpapatuloy akong magtitiwala sa Kanya. Purihin ang nag-iisang Diyos. Yun yung hinahanap ng Diyos. Diba? Because obedience bring victory. Ang tagumpay ay nagsisimula sa pagsunod. Hindi sa sariling, karunungan. Anong sabi ni Solomon? In everything you do, you need to put God first. Do not lean into your own understanding. Ba? In everything you do, put God first. Ay, kausap ako na bakit ka pumapalpak? Bakit ka hindi nagtatagumpay? Bakit ka nahihirapan? Bakit ka nabibigo? Why? Dahil hindi mo nilagay ang Panginoon una at higit sa lahat. Nung pumalpak ka na, doon ka palang tumatawag. May kausap ako? Kaya nga dito, tinuturo natin dito. Habang kukuha ka pa lang ng kurso, manalangin ka na. Tama ba yung kurso na kukunin mo? Baka mamaya, tinapos mo yan, hindi mo pala gusto. Unahin mo ang Panginoon, i-direct mo ako, Panginoon. Pangalawa, piliin mo sigurado yung magiging kapartner mo sa buhay. Ipanalangin mo. Ba? Si Sister Claudia, pinalalangin ko, hindi ko pa nakikita na nanalangin ako sa kanya. Nilagay ko sa prayer book. Noong magkasawa na kami, dinala ko doon, nandoon pa yung sulat ko, prayer request ko. Sabi ko, walang pangalan yan, pero ikaw yan. Tingnan mo, height, lahat, nandiyan, sinulat ko. Panginoon, ito yung gusto ko sa babae, 5'6" ang height. Yun yung gusto ko eh. Maganda. Para din ako maghanap ng iba. Eh mamaya, alanganin ako sa asawa ko. May makikita akong maganda, maghanap pa ako. Tama, mali. Tama ba, John? Kaya maganda yung pinili mo. Kathleen Bernardo. Ano ba yun? Catherine. Hindi talaga tayo mahilig sa love life. Oh. Pinili mo. Last! Dapat piliin mo yung pananampalataya niya. Pag hindi man, siguraduhin mo, manalangin ka na madala mo siya sa Panginoon. Huwag mong dalhin sa relihiyon. Dalhin mo sa Panginoon. Dapat pare-pareho kayong may pananampalataya sa Diyos. Would you see, amen? Huwag sa sarili mong karunungan. Huwag kang, ang ibig sabihin ito, gusto mong magtatagumpay, sumunod ka. At huwag kang magmarunungan. Tama, mali. Number 2, faith moves before miracles. Alam niyo ba kapag may pananampalataya ka, it can move mountains. Parang imposible sa'yo, parang akala mo, napaka-imposible. Pero anong sagot ng Panginoon? Nung sinabi ng Panginoon kay Abraham at saka kay Sarah, nangako ako na magiging ama ka sa maraming bansa. Anong sinabi ni Sarah sa kanya Abraham? Tumawa. Bakit? 90 years old na si Sarah. Paano magbuntis ang 90 years old? May kausap ako? Imposible. Napaka-imposible. At yun ang gustong gawin ng Panginoon, yung imposible sa tao, mga kapatid, magiging posible sa Kanya. Because faith moves before miracle. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Mananampalataya ka,
Kahit wala ka pang nakikita, ano? Pagbabago, Sister Chanel. God is already working. No, kinig kayo mabuti. Kapag pag-uwi niyo, pag-aralan niyo yung Joshua chapter 6, before pa nagiba yung pader, mga kapatid ko, before pa sila nag-umpisang lumakad, paikot doon sa malaking syudad ng Jericho, mga kapatid, before pa sila napagod sa kakaikot, mga kapatid, may sinabi na ang Panginoon sa Joshua chapter 6 verse 2, and the Lord said unto Joshua, see, tingnan mo Joshua, I have given into thine hand Jericho. Hindi pa nagiba yung pader. Wala pang nangyayari. Hindi pa sila nag-umpisa. Pero mayroon ng sinabi ang Panginoon, Joshua, tingnan mo, ibibigay ko sa iyo ang syudad ng Jericho. And I have given into thine hand Jericho, and the king thereof, and the mighty men of valor. Lahat ng mga taong matatapang dyan, ibibigay ko sa iyo. Ano yung pangako ng Panginoon? Ba? Ano yung pangako ng Panginoon? Nung wala ka pang anak, sasabihin ng Panginoon sa'yo, magtiwala ka lang. Nung wala ka palang sasakyan, Brother John, sasabihin na ng Panginoon sa'yo, magtiwala ka lang. Alam nga namang, babalik ka sa kalabaw. Babalik ka sa kabayo. Saan ang ending mo? Doon talaga sa mga pangako na ibinibigay ng Panginoon. Doon talaga sa mga pinapangarap mo. Would you see, amen? Ha? Pero, alat magsabing pero, kailangan mo ng pasensya. Kasi hindi agad-agad yan. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi agad-agad yan. Hindi yan magic. Di ba? Mayroong ano niyan, may labanan yan, pananampalataya. Ba? Mayroong tinatawag na mga moves mong gagawin para makita mo yung milagro. Ba? Ang pangatlo, ano? Be patient and persevere. Di ba? Be patient and persevere. Hindi nyo ba alam? Makinig kayo. Ang demonyo talo na. Talo na ang demonyo. Pero alam mo ba, kinig kayo. Kasi ang demonyo, wala kang makikita sa kanyang, puro demonyo talaga, lahat na lang ng mga kasamaan. Pero alam mo ba kung anong mayroon siya? Na pwede mong pagpupulutan ng aral, kahit talo na siya, kahit tinalian na siya, kahit wala na siyang magagawa, hindi pa rin siya tumigil na tuksuin ka. Hindi pa rin siya tumigil na kumbinsihin ka. Nasasamahan siya. Pasensyoso pa rin siya. Na kahit lahat ng mga nangyayari sa buhay mo kapag pumalpak ka, minumura mo siya. Diba? Bira lang yung taong nagkamali, tapos Panginoon yung tinatawag. Meron ba ganon? Pumalpak ka, naumpog ka, ba? Nagka-problema ka. Halos lahat ng tao ngayon kapag nagka-problema, nagmumura. Ba? Kawawa ang demonyo palagi. Ba? Pero anong ginawa ng demonyo? Hindi siya tumigil. He persevered. At pasensyoso siya masyado. Oh. Pero tayo, higit pa tayo sa demonyo. May kausap ako. Bakit hindi tayo talunan? Hindi tayo nakagapos. Hello, may kausap ako. Lahat ng mga bagay posible sa atin, mga kapatid. Huwag kang sumuko. God's delay are never God's denials. Minsan nati-delay yung mga pre-request mo. Minsan nakala mo hindi ka sinasagot. Minsan nakala mo boring na ang buhay. Minsan nakala mo ano ba tong klaseng buhay na to. Pero wag ka lang sumuko. May kausap ako. Wag ka lang!
mababahala. Kasi, ang denial ng Panginoon minsan, pag parang dinideny ka ng Panginoon, nagnono ang Panginoon, akala mo, wala na, finish na. Wala nang mangyari. Pero, mayroon pa palang higit pa na inihanda ang Panginoon sa iyo. Oh, hallelujah. Mayroon pa palang mas gusto ang Diyos, kaya dinideny ka niya. Amen? May kausap ako? Number 4, God's presence is our strength. What? In His presence, there is a fullness of joy. Kapag nararamdaman natin, mga kapatid, yung presensya ng Panginoon, lumalakas tayo. Kaya nga napakahalaga yung makikipag-fellowship tayo ng ganito. Amen? Bakit? Habang nag-awitan tayo, habang nakikinig tayo ng sermon, habang nakikinig tayo ng mga patotoo, lumalakas tayo, mga kapatid. Why? Nararamdaman natin na buhay ang Panginoon. Nararamdaman natin na nandito lang ang Panginoon, mga kapatid. At habang naunawaan natin na nandito, kasama natin ang Panginoon, yun yung ating kalakasan. Doon tayo lumalakas. Kapag kasama mo ang Diyos, walang pader na hindi kayang pabagsakin. Woo! Hallelujah! Pader ng mga pagsubok, pader ng mga karamdaman, pader ng hindi magandang sitwasyon sa buhay mo. Diba? Yung kapatid natin, ilagyan ng battery na yung puso niya. Napapatuloy. Hindi umaatras. Naalala ko si Sister Malu. Pinuntahan namin before kinuha ng Panginoon yung kanyang buhay. Gusto pa niyang babangon, kausapin kami. Habang nandun kami Lester LB. Kasama ko si Mrs. Gusto niya makikipag-usap pa sa amin. Diba? Kasi ang presensya ng Panginoon, yun yung nagbigay ng kalakasan sa atin. Na kahit ang ating katawan, mga kapatid, hindi na kaya. Diba? Sabi ko nga minsan sa mga anak ko, sa asawa ko, may mga panahon na parang akala ko hindi ko na kaya. Pero hindi ko pinapakita sa inyo. Kasi kapag nakita ninyo na nanghihina ako, lahat tayo manghihina na. Kaya kahit na pagod ka na, di ba? Yung mga drama, pagod na ako. Pero hindi mo pwedeng ipakita yon. Hello? Hindi mo pwedeng sabihin mo, Mother John, pagod na ako. Kasi ang pagod sa amin maitim. Alam niyo yun? Kapag Cebuano ka, Bisaya ka, ang pagod sa amin, maitim ka. Kapag nag-ihaw ka at nasunog, napagod yan. Kaysa inyo, pag pagod kayo sa amin, maitim lang yan. Oh, napagod. Nasunog yan, umitim. Patuloy lang. Amen? Patuloy lang tayo. Because God's presence is our strength. Walang mga pader na mga pagsubok. Walang pader na mga karamdaman. Walang pader ng kawalan. Walang pader ng hindi magandang sitwasyon. Walang mga pader na hindi kayang pabagsakin ng ating Panginoon. Oh, hallelujah! Kaya lahat ng ating Panginoon. Kaya nga kailangan talaga natin ng ating Panginoon. Yun yung nagpupursige sa akin. Bata pa lang ako, nangarap na ako. Kaya sabi ko kay Sister Jaja, pagpasensyahan mo na. Bakit ako bumili ng ganito? Bakit ko binili yan? Bakit ko gusto magkaroon ng ganyan? Bata pa lang ako, nangarap na ako ng ganon. Pinagpipray ko na yan. Diba? Hanggang nakikihiram lang ako, palipad-lipad ng motor.
Kasi wala kaming pambili ng motor gamit nung tatay namin na masahiro minsan ng tricycle. At minsan, pag ninakaw mo pa, nababangga pa. O, di pa ka ngayon, wakata! O, hanggang natutong magmotor. Diba? Kaya gano'n minsan ang buhay. Holiness matters. God honors complete obedience. Partial obedience is still disobedience. Ang pagsunod natin, mga kapatid, kabanalan yun. Ang iniisip kasi natin kabanalan, yung may hilo tayo, yung parang may ganyan tayo sa ulo. Mahaba yung damit natin talaga. Tapos hindi na tayo ngingiti kasi pag tatawa ka parang hindi ka na banal. Hindi gano'n ang kabanalan. Na-misinterpret natin yung kabanalan. Di ba? Kaya nga yung mga Muslim, ano ginagawa ng mga Muslim? Nag-hijab yun, tinatakpan nila yung mukha nila. At kapag may asawa na yun, mata na lang makikita mo. Mayroon pang nit. Nakakita ng ganyan? Yung mga ano talaga ng mga Muslim sa amin sa Mindanao, yung mga poro, fitful, hindi mo makikita yung mata maaninag mo lang. Kasi naka-hijab, naka-ninja. Sa ilalim ng ninja, mayroon pang nit yun. Yung parang hindi diretso mong makikita yung mata. Diba? Kaya nga nadali si Jacob eh. Ang gusto talaga ni Jacob, si Rachel. Yung bunso. Di, yan na, nagsilbi na siya, 7 taon. Silbihan niya, gusto niya si Rachel. Kasal. Pagkasal nila noon, tradition noon sa Middle East, hindi mo makikita ang mukha. Mahahalikan mo lang after ng kasal, diba sa atin dito, you may now kiss the bride. Sa kanila wala. Pag first night mo, doon mo palang makikita ang mukha. Dito sa atin kasi pagkatapos na ng kasal, you may now kiss the bride. Gano'n lang mo na. Sa atin pa, you may now kiss the bride again kasi tapos mo nang hinalikan eh. Tama, mali. Ay, parang tahimik ka. Di ba? Oh. Pagtingin ngayon ni Jacob, excited si Jacob, first night, pambira. Si Leah, duling kasi si Leah eh. Palag niya yun si Jacob. Sabi niya kay Laban, binan niya Padrasinon, Brad, niloko mo ako. Inani din ni Jacob kasi niloko niya si Esau, yung kambal niya. Instead na si Esau yung pagpapalain ni Isaac, niloko niya, sinuot niya yung jacket ni ano. Di ba? Sorry, hindi ganon. Doon yun sa ano, mayroong ibang sitwasyon. Hindi yun doon sa yung tama nga, yung doon sa pagkain. Si Rebecca, Rebecca ba yun? Yung nanay ni asawa ni Isaac. O niloko niya yung kapatid niya. Pagdating doon sa babae, niloko din siya. Sabi ni Laban, hindi, tradisyon natin. Alam mo naman yun eh. Before ka sa bunso, dadaan ka muna sa panganay. Kaya gusto talaga ni Jacob na makuha niya magiging asawa niya si Raquel. Si Rachel. Anong ginawa? Nagsilbi siya uli ng 7 taon. Nagtiis siya ngayon kay Duling. Kaya ang tawag niya, Ling. Ling, magsaing ka na, Ling. Ling, kaya nauso yung darling, yun yung Duling yun, kay Leah. Hindi, gawa-gawa ko lang yun, baka maniwala kayo. Dumami yung anak niya doon. Hanggat hindi siya sumuko. Sumunod lang siya, mga kapatid. So, ano nangyari? Nakuha talaga niya ang pinakamamahal niyang si Leah. Ulitin ko, si Raquel. Sa atin, sa buhay natin, hindi mo pa naabot yung pangarap mo. Pero hindi ko sinasabing, ay, nagkamali ako ng asawa ko ngayon, maghanap ako ulit ng asawa. Hindi yan baka may misinterpret ninyo. Baka sabi ni Junjun, hindi pa pala maghanap ng Raquel. Hindi ko, mong gawin yan, papatayin ka ni Sister Shea. Pag uwi mo, papakainin ka ng masarap, nangingisay ka na.
Mag-iingat ka. Holiness matters. Amen? Sundin lang natin ang salita ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Then God's mercy saves. Woo! Naniniwala ba kayo niyan? Na ang awa ng Panginoon, mga kapatid, ay magpawalang hanggan. For His mercy endureth forever! Woo! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Can you imagine? Kinig kayo mabuti. Si Rahab, napakamaruming babae. Bayarang babae si Rahab. Pero, kinig kayo mabuti, may mabuting ginawa si Rahab. Noong pumunta yung mga spy at hinahabol ng mga sundalo ng Jericho, sabi niya, dito kayo magtago. At tinanong din si Rahab. Si Rahab ay isang, sorry sa word, na pukpok. Bayarang babae. Mababang lipad. Sa madini na padpad. Babaeng akalapating mababa ang lipad. Anong mabuting ginawa ni Rahab nung tinanong siya? Doon masama yung ginawa niya. Bakit? Nagsisinungaling siya. Sabi ng mga sundalo, may nakita ka bang dalawang taong estranghero na parang nag-i-spy sa ating syudad? Parang doon pumunta. Parang may dumaan dito, pero pala tinago niya. At dahil sa kabutihang ginawa niya, kahit ganun ang kanyang kalagayan, kahit na masama siyang babae, mga kapatid, ito, tulad ni Rahab, walang nakaraan na kayang higitan ang biyaya ng Diyos sa taong may pananampalataya. Bakit? Kahit kasi tayo, Brother Samuel, medyo masama tayo. May mga nakaraan tayo, mga kapatid. Tandaan ninyo, mayroong natitirang maganda at mabuting puso tayo. Yun yung magdadala sa'yo doon sa awa ng ating Panginoon. At ang ginawa ni Rahab, mga kapatid, buong pamilya niya, lahat ng tao doon sa Jericho, namatay lahat. Mula bata hanggang matatanda. Pero yung pamilya ni Rahab, amen, na nang magagandang loob doon sa dalawang spy, pinagpala ng Panginoon. Alam niyo, hinahanap ng Panginoon sa atin? Ilabas natin yung mabuti natin. Nandito, may kabutihan ka, kapatid. Kahit minsan mga kapatid, napipressure ka, kahit minsan parang ginagalit ka, kahit minsan mga kapatid, amen. Naranasan ko yan. Na parang kung pwede pa lang, pwede mong sabihin, yung mga taong nilalait ka, yung mga taong binababa ka, yung mga taong ginagawan-gawan ka ng kwento, yung mga taong walang pakundangan na gumagawa ng istorya sa'yo, kung pwede pa lang, tirahin mo na. Pero hindi kalooban ng Diyos eh. Mayroon pa rin tayong natitirang kabutihan sa puso natin, mga kapatid. At ang kabutihan na yan, yun yung magdadala, mga kapatid, ng tagumpay sa bawat isa sa atin. Dahil ang Panginoon, mga kapatid, ay hindi po niya nakakalimutan ang kanyang pangako. God always keeps His promises. Remember, nung nagkaroon ng baha, mga kapatid, buong mundo nagkaroon ng baha. At nung humupa yung baha, anong sabi ng Panginoon kay Noah? Noah, nakikita mo yung bahaghari na yan? Yung rainbow na yan? Simbolo yan na kahit mangurakot yung mga politiko, kahit masira yung mga flood control, hindi buong mundo ang babaha. Mayroon lang ibang babaha. Naintindihan niyo? Kasi nangako ang Panginoon, Brother Samuel, kapag nakita niya yung bahaghari na yan, di ba kapag umulan tapos biglang uminit, nakikita natin,
rainbow. Ang sabi ng Panginoon, hanggat makikita nyo yung bahaghari na yan, yun yung pangako ko na hindi ko na muling babahain ang mundo. At ang pangako na yan, mga kapatid, tinutupad ng Panginoon. Makinig kayo mabuti. Once na mangako ang Panginoon, tutuparin niya. Ano ang pangako ng Panginoon? Pagpapalain ka niya. Ano ang pangako ng Panginoon? Pagagalingin ka niya. Ano ang pangako ng Panginoon? Dadalhin ka niya doon sa kanyang paraiso. Ano ang pangako ng Panginoon? Bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Yun ang pangako ng Panginoon. Minsan, paano yan, Pastor? Ang dami kong problema. Isusundin ng Panginoon yan. Paano yan, Pastor? Para mamamatay na ako sa sitwasyon ko. Okay lang. Pakinig kayo mabuti. Kahit na kamatayan natin, kapag nandyan ka kay Kristo. Are you there? Kahit kamatayan mo. Anong sabi ni Pablo? For to me, to live is Christ, and to die is gain. Kapag namumuhay tayo kay Kristo, kahit kamatayan natin, isang tagumpay, mga kapatid. Why? Because victory belong not to the strongest. Ang tagumpay, mga kapatid, akala natin malakas tayo, akala natin magaling tayo, magtatagumpay na tayo. But victory belongs not to the strongest, but to those who trust God. To those who obey His word and persevere in faith and walk in holiness. Ano ang holiness? Yung pagsunod natin sa ating Panginoon. Hindi yung damit mo. No, kailangan nating maging modest. Pangit naman, pupunta kayo dito sa simbahan, mga kapatid, naka-swimsuit ka. Wala namang swimming pool dito. Dumaayos yung ating pananamit, hindi bastos tingnan, yun ang gusto ng Panginoon. Tandaan niyo, mga kapatid, hindi yun kabanalan. Kaayusan ang tawag nun. Kasi kung ganon, talo tayo sa Muslim kasi mga Muslim na hindi nakikita yung mukha, yung mga pitbull na Muslim. Pumunta ka ng Israel. Mas magandang tingnan yung mga Muslim kaysa sa mga Hudyo, mga Israelita. May minsan, di mo makikita na mga Muslim nagsushort. Di ba, sister, ano? Pero yung mga Israelita, naakala natin yun yung maliligtas. Yung mga loko-loko. Naglalakad yan, kitang-kita na yung 2 pisngi sa likod. Kahit nasa mall, walang pakialam yan sila. Pero Muslim hindi ganun. Kaya kung yun yung sukatan natin ng kaligtasan, mga kapatid, Diyos por santo, baka walang maliligtas. May kausap ako, now ano ang kabanalan? Ang kabanalan, yun yung pagsunod natin sa mga salita ng ating Panginoon. Joshua chapter 6 verse 10, at inutos ni Josue sa bayan at sinasabi, huwag kayong hihiyaw, ni huwag ninyong ipaparinig ang inyong tinig, ni huwag ninyong magbubukan ang inyong mga bibig ng anumang salita hanggang sa araw ng aking sabihin kayo'y humiyaw. Kung magkagayoy, hihiyaw na kayo. Ano ibig sabihin? Dapat magiging masunurin tayo. Gusto niyo magiging banal sa harapan ng Panginoon? Marunong tayong makinig, mga kapatid. Marunong tayong sumunod. Marunong tayo, mga kapatid, na makikiramdam hanggat hindi sinasabi. Wala tayo dapat gagawin. Manalangin ka lang ng tahimik. Shout, for the Lord hath given you the city. God declared the victory before the walls ever feel what God promises. He will surely,
accomplish. Kung anong itinangako ng Panginoon, tutuparin niya yan. Makinig kayo mabuti. Hindi lahat, sabihin mo sa iyong katabi, hindi lahat, kasi akala kasi natin lahat-lahat na ibibigay sa iyo. Hindi po. Tingnan niyo mga artista. Kahit akala natin perfect na yung mga artista, maganda, mayaman, nandyan na lahat sa kanila. Pero bakit may mga nagpapakamatay na mga artista? Ba? Bakit nag-suicide si Michael Jackson? Si Whitney Houston? Bakit may mga naghihiwalay? Parehong magaganda, parehong mga mayayaman, parehong mga akala mo okay. Bakit hindi perfect? Kasi hindi lahat binibigay ng Panginoon. Ano ang gagawin natin? Ano gagawin natin? Susunod lang tayo sa Diyos. Magtiwala sa Kaniyang mga salita. Ano pa? Magtiyaga sa paglakad ng pananampalataya at sa tamang panahon. Sabihin mo sa iyong katabi, sa tamang panahon, ang Diyos mismo ang magpapabagsak sa bawat pader na humadlang sa iyong tagumpay. Handa na kayong magtatagumpay? Handa na kayong magtatagumpay? Oh, with God leading the battle, every wall must fall, every promise will stand, and every victory will bring glory to Him alone. To God be all the glory. Sa Kanya lahat, mga kapatid. Bakit gusto ng Diyos na magtatagumpay ka, Sister Angie? Para mapuri natin ang ating Panginoon. Bakit hanggang ngayon, buhay pa si Brother Yong? Pareho pa naman kami. Marami na tayo, Brother Samuel. At least na ako. Sumunod kaya, Brother Sinon. Malayo pa. Amen? Di ba? Dati-rati ako lang yung rito, malakas. Malakas ang araw. Ngayon, medyo marami na kami. Diba? At least napatawa ko. Diba? Kasi yung buhay, ganun lang. Sabi nga ni Brother John kanina, may problema ka, tumawa ka. Minsan nagugulat ka, pero ang pagkagulat na yon, tumatawa ka. Diba? At tandaan natin palagi, ang mga problema, ang mga pagsubok, paulit-ulit lang yan. Diba? Parang Meralco Bill yan. Parang tubig natin yan dyan. Nakita na natin yung tubig natin dyan. Paulit-ulit lang yan. Pagbayad mo, susunod na buwan, magbabayad ka ulit. Huwag kang magwala! Bakit may Meralco Bill na naman ako? Diba? Anong gagawin mo? Ay, ang laki. Okay, ay, bumaba. Dalawa lang yung reaction mo. Ay, medyo bumaba konti. Ay, ang laki pa rin. Diba? Pero, ano gagawin? Babayaran mo rin yun. Bakit? Bakit? Kasi ginamit mo. Pangalawa, kung hindi mo babayaran mo, kung iiwasan mo yon, ano mangyari sa'yo? Puputulan ka ng Meralco. Anong ibig sabihin? Moralison. Ang mga problema, harapin mo. Di ba? Kapag nandyan na yung mga mamutol, magbigay ako ng $100. Bukas babayaran ko yan. Nanuhol pa. Harapin mo. Diba? Habang nagcha-charge ka ng cellphone, alkansya ka ng ₱5. Nanonood ka ng TV, bayad ka ng 20. Oh. Nag-aircon ka, maghulog ka ng 100. Lahat ng bawat gamit mo, maglagay ka ng alkansya. Pagdating ng bayaran, oops, nandito yung inipon ko. Diba? Para hindi ka mabigla. Pero kung gusto mong mabigla, okay lang. Tandaan mo, diba? Lilipas din yan. May kausap ako, lilipas din yan.
Lahat ng gutom kapag nakakakain ka, wow. Kumain ka ng agahan. Anong nangyari sa mga Pilipino? After ng agahan, anong iisipin? Snack. After ng snack, tanghalian na naman. After ng tanghalian, ano na isipin na naman natin? Snack uli. After ng snack, hapunan. After ng hapunan, bubukas ka na naman. Midnight snack na naman. Kaya sabihin natin, mahirap ang Pilipino? Hindi. Mga foreigner nga namin nga kasama. We eat again. Kinakabahan sila kasi, mga Pilipino kasi dito, pag may foreigner, yun yung pinapagastos natin eh. Sa kanila kasi, pag bibili ka, kanya-kanyang bayad yun. Sa atin dito, ikaw kano ka. Bayad ka. Lokohan nga kami ni Stadjata, kita namin eh. Parang nininervous yung foreigner eh. Bakit? Kumain sa restaurant, kubrang haba ng lamisa. Parang ganun yung foreigner eh. Mukhang patay ako dito. Pero natutunan din nila. Kapag pupunta sa Pilipinas, ganun talaga. Di ba? Ganun talaga kapag may apam. So anong gagawin natin? Sumunod lang tayo. Because faith that obeys bring down the walls. Lahat po ng mga hadlang, lahat po ng mga sinasabi nating problema, mga kapatid, ay mawawasak yan sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagsunod natin sa ating Panginoon. Tatayo tayong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Woo! Hallelujah! Thank you, Jesus! Iwitan natin ang ating Panginoon, Mabdi. Na habang umawit tayo, pwede bang hawakan mo yung kamay ng iyong katabi? Hallelujah!